Okay, kayo may gluta kanina, mayroon kami. Ng game number 2, Smart Omega Neos with their own, again, unorthodox pick. Pero tumataas ang pick rate ngayon ng Esmeralda recently. Oo. So hindi na tayo gano'n na wow moment. Dahil nga madalas na narin itong nakikita. Ang tanong, kaninong shield ang pwede niyang nakawin? Johead? Oo, Johet. Tapos Johet. papahirapan niya yung Hylos sa laning. Hylos Diba? ang pwede niyang pahirapan sa laning and even the Veil. Oo, kasi alam mo naman na yung Esmeralda ngayon ay hybrid na. Oo. Maglilibro, mag-enchanted talisman, tapos Oracle. tatak items, di ba? Ganun na yung plano. So, technically, ang trabaho ni Dan ay puntahan yung likuran na naman. For the side of Onyx 9 Lives naman, front to back nila, sobrang taas. Pag may nakita si Kaloy with a Johead, they can burst it down. Yeah, and even for, same goes with with Kyurem, with his show. Di ba? Ito yung napaka-confident na draft ni Coach Wright. Kahit na nag-show na ang Smart Omega Neos, kumuha pa rin siya ng Johead. Alam naman natin na natural counter ng Johead yung show. Kasi Oo. pag yung mga ejector pwede niyang Shunpo. i-dodge, Shunpo, di ba? Ni ultimo unstoppable forces pwede niyang i-dodge. Now that we're in game number 2, titignan natin at papasok tayong lamang. Ang Onyx 9 Lives sa ating serye, ang aga ng mga nangyayaring pokes from both of these teams. Parang walang nangyari nung game 1 sa Omega. Di ba sila pa yung mas aggressive sa opening and that's how you maximize the aerial dominance from the Kimi. Sika nagpapasikat kagad sa kanyang mga bula. Sean, tinanggap naman yun ng buo-buo pero sakit pala tol. Parang so now I come to you with open arms eh. Tinansya niya lang. Sabi niya, ganun kasakit. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi niya, hindi pala pwedeng babaran. Hindi- Pero medyo nasaktan din naman si Nosha kay Wow. West. This- Surprisingly, ganun kasakit yung Claude at this very early na nasaktan. Si Nosha dun sa pagkakataon na yun. That's unusual. Technically nga, lamang dapat ang Granger sa isang Claude. Pero hindi ganun ang mga pangyayari natin. And mas aggressive ang Smart Omega kung napapansin ninyo sa laban na to. Kaya naman pala, naka-Master Assassin si West. Naka-Master Assassin yung Claude. Sige, sumubo ka ng 1v1, mararamdaman mo. Kaya pala, sa emblem kumapit. Oo. Di ba? Kung sa late game ka masakit, sa emblem Naku, pumasok si Kane. Si Wes ang dadapuan dito. Defiant Sword, Tempest of Blades. At si Nosha pa nga ang nakakuha ng kill. First blood for the rookie Nosha. Na-maximize ng Onyx 9 Lives yung lalim ni West, yung kagustuhan niyang harasin. Itong si Nosha doon sa gold lane. At kung titingnan mo rin, nandun yung ikot na ng Smart Omega Neos kontra sa Onyx 9 Lives. Pero para dyan, sa mga hindi pa nakakasali, join the Realme Facebook community and get a chance to win Realme phones and Wow. prizes later. Para sigurado na makuha nyo yung prize nyo, huwag muna umalis ng venue at magstay lang to hear more about the giveaways presented by Realme. Well, sigurado rin ang pagkuha kanina ng Smart Omega sa Turtle dahil nga give up na yon ng Onyx 9 Lives. Ang nag-attempt ng onte, etong si Lanzo pero walang paramdam. Etong sila Kane sa pagkuha doon sa Turtle. Siguro naging sapat na sa kanila na matrade kanina yung gold. Kaya hindi na sila masyadong naging agresibo sa objective. Kumbaga okay na yan. At this point, kailangan lang nating dalawan itong si West at isuppress yung kanyang scaling dahil dyan kakapit yung bagong barangay later on. So bigay nyo na lang yung Turtles, okay lang yan, but the lead will go to the hands of Smart Omega Neos at 357. Para sa akin, tabla pa yan eh. Tabla pa yan. Lalo na nakalamang yung gold lane ng Onyx 9 Lives kagad. So, mas iindahin yan ng Smart Omega Neos pag nagsama-sama na. Pero ang ganda ng sipa! Talampakan sa mukha! Sean ang magiging biktima doon ni Kyurem. Ang bawi, yung mga pick-off na gano'n ang ina-expect natin sa bagong barangay. We're expecting those kinds of pickoffs para sa Onyx 9 Lives, pero eto na yung ganti. Sila naman daw ang babawi. Baon yung mga katana kay H2O. Si Dan na napadaan lamang ay nadamay pa sa mga pangyayari. Kane with a double kill. Ganon kabilis ang ganti ng Wildcats. Bigla na lang, after mamatay ni Sean sa gitna, merong kasunod agad from Smart Omega Neos na babagsak at dalawa pa yung naging kapalit. Grabe, hindi pwedeng walang bawi at hindi pwedeng hindi doble ang nakukuha dito ng Wildcats. Ang ganda na nun pick off ni Kyurem Yun yung mga expect mo sa show. Pero ang Onyx 9 Lives, may ibang plano pala and napapaganda pa.
kahit papano lumalamang pa sila doon sa mga palitan na yon. And hindi lang basta-basta dahil si H2O isa sa mga namatay doon sa Ang sitwasyon sakit na yon. nun, oo. Kung ikukumpara mo yung scaling ng Ling ni Kane at yung suyo ni H2O, napakalaki ng lamang ni Kane. Dapat si Kane talaga. Dapat si H2 actually yung lamang. Pero Oo. dahil sa scale na nagagawa ngayon ng snowball kay Kane, hindi imposible na talagang lamang na dito ang isang Ling. At this time, mukhang gustong ilaban ng Onyx 9 Lives ang ating pagong. Nananahimik ang bawat isang taong nanonood sa venue. May kaba na rin. Lahat nakaano eh. Hold your breath. Oo, lahat ay nag-aabang ng posibleng next na mangyari. Pero for Onyx 9 Lives, Smart Omega Neos, hindi rin naman sila nagmamadali. Walang pagmamadali. And Sika, just keeping that aerial dominance active para lang sila yung makalamang sa magkakaroon ng bakbakan. Lanzo magbibigay ng Flicker! espasyo. Si Kaloy nasa Naku, likod mali! ng sector kampi. Ang kanya nahagis si H2! Ang mga karetrin ng pagong. Pero bumaon yung kanyang mga blades. Sa mukha nga lang ni Kaloy, dadapo rin naman yung Sasuke ni H2O. Lanzo nababad sa Naku po, damage. ayan Narito na! ang bala ni Nosha at si Dan ng laligo. Pero si Wes! Lanzo, darating din ng mga sago na galing kay Wes. And Wes with a blazing duel and they even got Nosha to make it 4 members down for Onyx 9 Lives. An unofficial wipeout para sa bagong barangay. 5 miyembro na kaninang di nila makuha ay nakuha nila ngayon at biglang lumobo yung kaalamangan para sa bagong barangay. Another dodge sa ejector na magmumula kay Kaloy and yun yung naging simula ng downfall ng Onyx 9 Lives. Ayan yung mga sinasabi natin, countered na eh. Oo. That show of Kyurem baited that ejector at nahagis yung kabayo nga ni Lanzo. Bandang huli, parehas pa silang na-displace. At teka. mukhang bandang huli, mahuhuli din si Lanzo. Patay ang Oyabaka dito ng Onyx 9 Lives. Those pick-offs, those kills, yun yung hindi natin nakita nung Game 1. Parang meron silang dalawang option lagi na kapag gusto ng pick-off, Kyurem, ikaw bahala. Pag gusto ng team fight, Dan, ikaw bahala. Pag kailangan nila na pumick off lang ng isa, si Kyurem yung tinatawag. Pero kapag naman, okay, sabayan to, limahan to, Parang- Dan, ikaw bahala. Parang sa magkakapatid lang, toka-toka ng trabaho. Ay, oo. Ikaw magugas ng plato, ikaw tagasaing. Tapos yung isa, taga-kain. Taga Si H2 yung kumain Si dun. H2, dahil nga 4-1-1 na. Remember, last time we checked it, siya yung lamang itong si Kane. At akala natin magtutuloy-tuloy yun. Dahil nga sa mga magagandang pick-off na ginagawa at hain ng Smart Omega Neos. Nakarecover si H2 at sila ang nakakalamang. Even Wes, I love that blazing duet. Kanina si Ruan yan. Oh. Naging 4-1. Di ba ganun katindi, ganun kabilis lang binawi ng Smart Omega Neos yung kalamangan kanina ng Onyx 9 Lives. 2.8k gold lead. May turtle pa na pwedeng pagkagawan na una na ang bagong barangay sa pwesto. Same setup para dito sa bagong barangay. Kaloy naman, umaamba. Sino ang kanyang ihahagis? Dan kagad ang dumapo sa may backline Amazing racing. duet! Duet ni Wesa. H2 makakaretri. Patay si Sean. Kumain doon ng area dominance. Si Dan may ipit nga lang. Tempest of Blades naman ni Kane. Patay si Dan. Sinipa! Kaya lang tuloy-tuloy ang bakbakan. Tuloy magbato ni Wesa sa may backline. May iwan, may ipit si Kaloy. Pero may Sika! flicker out. Si Rocha. Hahapulin din. Sika with a kill. Si Lanzo naman ang kanyang pupuntahan. Si Lanzo haharangan ang mga members ng bagong barangay para makatakas si Rocha. Pero ang kalamangan ay hawak pa rin ng bagong barangay. And H2O will get his 200th career kill sa MDL Philippines. Ganon-ganon lang. Grabe, another milestone para dito sa Humble Beast. And so far, they are really dominating every team fight. Dan, wala siyang ganong grabing crowd control. Pero kung gumawa siya ng chaos sa may backline, talagang hindi alam ni Sean kung saan siya pupunta. Sabi ni Dan, hindi na ikaw yung nakaglutang, Sean. Ako na Oo. ngayon. Di ba saktong-sakto pa na may blazing duet pang kasama? And inihintay nila eh. Pag namatay na yung Veil kasi, wala nang knock-up to cancel that blazing Ay. duet. So ito na naman ang bakbakan, may ipit secure pero makakapag-flicker pa naman. Si Lanzo naman, ang kanilang pupuruhan, tinamaan ng Starium Beam. Kulang din naman yung damage na binibigay ni Sika para mabilisang mapaslang ang mga members ng ONL. Samantalang, tingnan mo si Wes. Yung ginagawa ni Nosa kanina, sa naman ang gumagawa ngayon? That looks family. Hindi natin napansin na wala na palang Torre halos yung side lane ng Onyx 9 Lives. It is because of West na kanina pang paulit-ulit pinupuntahan yung side lanes to put that pressure on. Pero doon sa gitna ay may nagbabadya. Kinombo si Kyurem pero nakawala
At ngayon ready na yata ang Smart Omega Neos na gumawa ng counterplay. Well, na-burn yung Windstorm. And na-burn din naman ang flicker dito ni Kyurem. May Lord pa naman tayo sa loob ng ilang segundo. Well, babalik pa rin naman yung mga resources dito ng Onyx 9 lives. But the flicker is not gonna be available if ever na mag-go sa team fight ganitong oras ang Onyx 9 lives. Silip mula kay Kyurem. Nakita siya ni Kaloy sa mga ng mga bala mula kay Nosha. Pero yung Lord ay hawak ng Smart Omega. Malayo sa pangyayari etong si Kane. Cloudwalker in para makahabol at hindi na nga siyang umabot doon. Samantalang si Dan ang napuruhan kay Nosha. Si Shun din ay nasaktan. Patakas ng Shunpo doon. Etong si Kyurem walang namatay sa kupunan ng Onyx 9 lives. Napakagandang zone mula kay Dan. Inalay niya ang buhay niya para makuha ng bagong barangay. Yung Lord na yon, what a good zoning ability. And hindi lang yun eh. Trinay mag-engage ng Onyx 9 lives, yes. Nandun yung Glorious Pathway. Napakaganda. Pero because of Dan, anchoring the front line, hindi na nakalapit pa si Kane. Humarang kasi siya eh. Ang gusto ng Onyx 9 lives doon, i-delay ng onte yung pag-lord ng Smart Omega Neos hanggang umabot si Kane. Pero tama yung sinabi mo, Dan did his job. Kahit ganyan yung KDA ni Dan, yung trabaho niya, napapangatawanan niya. Si Kyurem, narito na naman, nangangati na naman yung paa ni Kyurem. In 4 seconds, meron na naman yung flicker. Di ba pag nangangati yung paa, gustong gumala? Gumala! Si Kyurem, pag nangangati yung paa, gusto sumipa. Sumipa! Nakakatakot katabi. Nakakatakot si Kyurem pag nangatipaan yan. Sino ba yung katabi niya doon? Hindi yung pag nasipa bigla yung katabi niya, hindi namin kasalanan yan. Pag tayo pa naman naglalaro, gumagalaw pati katawan. Ay, oo, bigla-bigla. Napapagalaw. Pero bibiglayin na naman sila doon ni Kyurem. Emo pa for him. Lord dives inside as well. Lanso nga lang ang mapupuruan ni Zika. Si Kyurem ang magiging kapalit. Isa sa isa. Pero dala masakit para dito sa Omega kasi dalawa ang nawala sa kanila dahil nga nawala na rin doon si Dan na depensahan pa rin ng Wildcats ang kanilang tarangkahan. Napakagandang depensa mula sa Wildcats. Hindi man lang nabasag yung inhibitor turret nila sa top lane. Isang pitik na lang ng gatilyo sana na hawak ni Zika. Kaso di na umabot pa dahil masakit na rin ang mga bala ng baril ni Nosha. 4-1-2 sa gold lane na ng Onyx 9 lives and malapit na rin maburst. Uy, sakit. Malapit na umabot sa punto na mababurst nila kahit sinong maibato ni Kaloy. Kahit sinong may bato ni Kaloy dito, kaya na talaga. Pero so far, nahaharangan eh. Ang pinagsasaluhan ni Dan at ni Kyurem yung mga ejector na yan. And ang paboritong apo talaga si Dan. Magmula kanina, siya yung napupuruhan sa mga ejectors na yan. Hindi naman yung sinasayang ng Smart Omega Neos. Nakakapag-free hit si Zika sa may backline. Look at Zika. It's already Zika minute. 4-0-6 na po ang KDA ng Kimi na to. Out of those 10 kills na meron Smart Omega Neos, always present si Zika doon sa laban. Si Zika doon sa laban. Ang Lord na to, Lanzo magbibigay ng espasyo, Tumalon! Dan walang tatamaan ng kanyang falling star moon. Si Westin itunaw naman, binibasic si Lanzo, si Dan, ang kanilang hahabulin! Hindi na siya magtatagal pa, no, siya will take the kill. Pero nakapag-buy time pa rin siya para makaabot ang kanyang mga kampe na mabuhay pa. Apat ang miyembro ng bagong barangay, stall yung pulse, or hindi yon tatama para sa kupunan ng Onyx 9 lives, pero naitaboy nila ang Wildcats! Teka, hindi nila alam kung nasa pa si Naku po! Kane. Maaari papasok at makuha, pero retry pa rin ng Humble Beast! The Humble Beast with a clutch, Lord! Nawalan ng saysay ang pagpapanggap ng Wildcats sa pagkakataon na yon. Napaka-perfect na timing ng retry at ang may hawak ng advantage, ang may hawak ng lamang, ang may hawak ng Lord ay ang bagong barangay. Yun na yun eh. Yun na yung pangbawi ng Onyx 9 lives. They almost got everything. Nakakapatay na sila sa clash. Nakukuha na nila yung mga targets nila. It's just so happen, H2 happen. Clutch Lord, balik sa bagong barangay yung kalamangan. Subok ang bagong barangay na pasukin ng base ng Wildcats. At bigla na lang pumutok si Kyurem doon. Bala at hangin, pero biglang tinamaan din. Etong Tinosha, Humble Beast once again with a clutch kill. Wala ang major damage dealer ng Onyx 9 lives. May katuwang pa naman na Lord ng bagong barangay. Basagan tarangkahan sa may itaas. Sa gitna naman tinatrabaho yan ni Zika at ni Dan. Papasukin sila ni Dan. Falling star sa tatlo. Sa pool, ang tatlong miyembro ng Onyx 9 lives. Makakalabas pa rin sila ng buhay. Sila sa napulungan. Here comes a blazing duet coming in. Wes and Zika with a push. At nakabawi ang bagong barangay.